kagabi pa umuulan. Diyan na yung si Bagyong Krising. Bumili na ako ng ng foliar para sa mga ampalaya na anti-crack. Testingin natin. Pinabili ni Patrick. Tapos meron akong 3G. Kailangan kasi pagka may bungang ganyan, hindi rin tayo nawawala ng foliar. Pang 5 pitas ni Saldi ito. Ngayon pa lang siya susulong yung mga susunod na pitas. Marami na siyang bunga eh. Ano kasi ito eh, nung kasalukuyan lumalaki, nasundot ng panayang ulan, tapos iinit. Ngayon pala sila bumabawi. Oh, marami na yan. Dito tayo kay Mayumi. Yan ganda dahil bunga. Ngayon pa lang siya umano. De, pang ilang mo na to? Pang ilang pitas mo na bukas? Pang 5 po ata. Pang 5. Ngayon pa lang siya sumulong. Ayan. Madami. Baka na to bukas. Ayan 20 bundles. Saka dumoble na to bukas. Ganda ng bunga di ba? Yun ganda. Mabigat ang upo, kaya yumuko na yung balag. Kung wala pa tong tulos sa gitna na to, yuyuko ka na talaga. Ito mahaba-haba ang buhay ng upo. Ganyan po yung ampalaya. Yung ugat nila nandyan na. Yan, ugat ng upo yan. Kaya pag nagpataba tayo dito, mamayang hapon magbabawas na rin si Saldo dito kasi magsasabay-sabay sitaw ng gym squad, ampalaya, saka yung talong ni Daki. Kahit pa sa 100 kilo lang magsasabay-sabay na. So kahit pa paano meron, kahit pa unti-unti. Maganda pa naman ang presyo. Ngayon sana yung schedule namin ng pagpapataba. Kaya lang kung magiging maulan ngayon hanggang bukas, babad sa tubig yung ugat, hindi pwede. Papalipas natin yung bagyo. Merong nagsasabi sa akin na yung ibang nag-aampalaya daw kada pitas o kaya kada 2 pitas pataba. Madali po kasing pag ganun, madaling malaos yung ampalaya pagka puro pataba. Kami dati 12 days, ngayon gagawin nating 10 days. Siguro kada 2 pitas. Magbabawas ako ng gantong sanga. Ito kasi hahaba lang to, kakain na lang ng nutrients. Pero yung may bunga, syempre ititira natin. Kagaya nito maliit, alisin natin yan para may mga bunga yan. Mabawasan yung sinusuplayan niyang puro dahon kasi. Mapapansin niyo naman pagka maliit yung sanga, pwede nating alisin. Yung kagaya nito maliliit, hahaba lang yan pero hindi na
bubunga. Kakain na lang ng sustansya ng ampalaya. Yan o. Ang nangyayari kasi dyan, puro sanga. Sa sanga na pupunta yung nutrients nung halaman. Hindi na niya kayang supplyan. Hindi na niya kayang mag-produce ng bunga. Kaya bawas tayo. Ayan o. Pagka kasi maraming sangang ganto, puro ganto na lang. Pumipino yung ano niya. Pumipino yung sangat dahon niya. Sobrang kapal. Parang ito, yung talong o. Sa sobrang kapal, puro dahon, puro sanga. Walang maiproduce na bunga. Kaya dito pumapasok yung pagpo-pruning. Kaya lang depende rin sa halaman o sa panahon. Kasi nung nakaraan, nung unang nakuha ko yung farm to, unang tanim namin talong, kaliksto. Nag-pruning ako. Ayan, shoutout sa mga nakapanood. Nag-pruning ako ng kalahati, tapos yung kalahati tinira ko. Pinagkumpara ko. Yung na-pruning ko ng sanga, yung nagalis ako ng mga 5-6 na sanga sa baba, tapos pinataas ko. Maganda naman siya, kaya lang parang nasaktan yung ampalaya, ay yung talong. Hindi siya masyadong namunga. Kaya ako minsan ano rin ang pagpo-pruning depende rin. Medyo lumiliit na yung talbos, ibig sabihin yan kulang na sa pataba. Nasa ano na yung huling pataba namin 9 days yung huling pataba namin yan. Pansinin nyo, maliit na yung talbos, payat na, so kulang na sa pataba yan. Siyempre pati bunga niya hindi na niya mapapalaki. Pero okay naman yung mga bunga niya. Pero may ilalaki pa yan. Pwede rin tayo magbuhos ng dahon kung magtsatsaga ka lang. Ayan o. Wala namang sira. Ito maganda to, yung gawi doon sa malapit sa mahogany. Mafungus. Madilaw na yung kalahati niya. Palagay ko susulong tayo bukas. Marami akong nakikita. Malalaki na. Mas mabigat to sa timbang. Ayan o. Kalaki. Dito na kami matulog mamaya kung di malakas ang hangin. Magbabantay kami. Kailangan maaga tayo.
Meron kaming uwas sa harap ng bahay. Inabot ng 1.5 taon, hindi pa namumunga. Sobrang kapal na ng dahon, talagang asin makapal. Puno na yung balag. Ayun nga, may nakapagsabi sa akin, i-pruning mo. Alisin mo yung mga itinuro niya sa akin, yung mga sanga na ito, kagaya nito, pansinin niyo guys. Ito yung pinaka main niya. Ito mga tumutubong maliliit na to. Kaya naalisin mo yan para mamunga siya. So nung pinatrim ko kay tatay, biyanan ko kasi nag-aalaga, namunga siya. Ang daming bunga. Kanya lang, yung palang nabiling ubas ni Mrs. yung ubas na maasim. Tapos parang aratilis lang siya, kulay green. Maasim. So sabi ko ganun pala. Kailangan mo magbawas ng sanga pag namumunga na siya. Malapit na siyang mamunga. Tumubong kamatis, oh. Nakatabi pa sa puno ng ampalaya. So hindi ka pwede dyan Ngayon pwedeng bunutin. Ayan na yung green alpha, oh. Masabay na sila, oh. Bakit di siyang bunga? Oh. Pero hindi kasing kapal nung taliya. Oh. Gandang klase na to. Yan, oh. Oh. Hanggang bukas pitasin na yan. Parang mistisa din ang bunga niya. Puti. Dami guys, oh, nakakatuwa. Oh. Dito pa lang sa gilid. Sulit na. Oh. Pag di nagbago yung presyo, ano? Oh. Oh. Nakakatuwa si Talia. Oh. Pag di nagbago yung presyo dito pa lang sa dingding, baka sakali makabawi na tayo bago sila umakyat sa taas, bago tayo pumitas sa taas. Oh. Lagi ko sinasabi, kung minsan yung inaakala mong pangit tingnan o hindi maganda sa paningin mo, yun pa yung gumaganda, yun pa yung mas maraming bunga, yun pa yung tumatama ng presyo. Madalas mangyari sa amin to dito nung nakaraan. Sabi ko, Trek, naninilaw, maraming fungus, may fungus, pero okay naman so far. Kahit medyo madilaw yung gawi lang naman dito, itong mahogany, dahil maraming dyan, nagtatagong maninira. Yung gawi lang siguro mga 5 tudling mula dito sa mahogany. Yung gawi doon okay naman, hindi ganyang kadilaw. Pero kung titignan mo yung bunga, ang ganda. Nakakatuwa, lalo na dito sa taas. Yan. Ang mangyayari kasi dyan, yung pataba dito lang pupunta yan bago sa taas. So yung sa taas, yung mga bunga na to, pag di mo pinatabaan, hindi naaabutan, hindi nalalaki. Nung unang tanim namin to, tag-araw, sabi ko parang
mas maganda pa rin yung mistisa. Pero sa ngayon na-try namin tagulan, kung sa bunga ang pag-uusapan, mas maraming bunga yung Thalia. Tagulan, hindi siya pantag-araw. Yung mistisa naman pantag-araw siya. Okay naman siya sa tagulan, kaya lang takaw crack din ang mistisa. Ito hindi, makinis ang Thalia. Yan, panay ang ulan, pero nagkaka-crack lang yung nakasayad sa lupa. Ito, pansinin nyo yung green alpha. Ayan o, makrack siya. Ganyan po yung mistisa pag tagulan eh. Ganda naman sana yung bunga niya oh. Ganda ng talbas nung kay Saldi oh. Patabain na rin yan. Pero ang ganda ng dahon. Lain ang bunga yan, maliliit. Ang ganyan. Yan o. Ganda ng tubo. Pare-pareho. Oh. Ayan, nakikita nyo yung bulaklak na yan. Lahat ng bulaklak na yan. Hindi lahat yan bunga. So makikita mong 3 bulaklak, 4, isa lang yung bunga doon. Kasi 2 klase yan eh. Lalaki at babae. Ayan. Siguro pagka daan ng bagyong krising, Monday o kaya Tuesday, pwede nang patabaan to. Taga lang. Ito, Fortuner. Maganda yung dahon, maganda siyang tingnan, pero walang bunga. Kaya kung sakali magtatalong kayo, maganda pa rin yung Calixto F1. Gusto pa ng mamimili. Ito po kasi yan, maraming variety ng gulay. Ang gusto sa market, gusto ng mga mamimili, yun ang mas mabenta. Siyempre yun ang itatanim natin, dahil yun ang gusto ng mamimili. Dito sa amin, madalang yung nagtatanim ng ganito, puro Calixto. Kasi tama yung size, tama yung laki, pang torta, pang prito, sakto lang. Ito masyadong mahaba. Tapos kagaya sa ampalaya, mas gusto nila yung mistisa kasi nga yung kulay, yung size, tsaka yung lasa. Depende sa mamimili. Mamimili pa rin ang masusunod siyempre. Ito yung gagamitin natin sa subukan natin, anti-crack. Prevents fruit cracks and abortion. Ba? May abortion din pa pala sa sa gulay. May buron, may sink. So testingin natin kung malilesen yung cracking ng yung Thalia. Wala naman eh, yung yung green alpha ang meron. Madilim. Alas mag-alas din na madilim pa. Ay, Tayo po. Saan po tayo? sardinas na may talbos ng kamote. Shoutout kay Kuya Raul. Kain tayo. Sabi niya, Jim, pansinin mo. Sa totoo lang, naiinggit ako sa mga ulam nyo araw-araw. Kasi nasa po yun, nasa US. Isa rin pong dating farmer. At naikwento niya sa akin.
Sa totoo lang, Jim, sabi niya, mas mahaba ang buhay ng mga farmer, yung mga magsasaka. Number 1, yung kinakain. Tapos, banat sa trabaho. Nasa inyo, mahaba buhay niyan eh. Alam mo na may tenga hanggang dito. Kalakasan pa niya yan. Pare. Oo. Bubuhat ng pataba, ayaw hatiin eh. Gusto niya mag-isa lang siya. Dapat daw siya ng 150 years old. Sandal lang pa. Sandal lang ba? Tawag nito. Sabi nung nag-comment nyo, Yo, pag sasakay ka ng sasakyan, doon ka sa harap, sabi niya. Pinamamang driver si... Pabayaan nyo na, pagbigyan nyo para naman na, makaranas ng may driver na nyo. Ganun kami sa likod eh. Senyorito. Oo. Madagol eh. Minsan-minsan eh. Dalang lang yun lang. Boss, naging driver. Nag-umpisa yung ulan pare kahapon, San Vicente, kalakas. Lakas sa kabiyaw pare. Pare. Papunta parang ganon. Yung pag-ugong ng motor, umaambong na. Nagsalubong yung ulan. Makukuha ka ako yung mga taong malis na yun. Mabuta kami na yun, yung sa kabyo, ano yun. Kabiyaw yan. Naumikuto ba kayo? Oh, Kaya dito pala sa- hindi na namin kayo inabutan. Dito sa... Duman pala kayong ano, Uliran. kabiyaw na eh. Naglilinis sa mga puno yung Jim Squad. Wala nga pala si Kian at nilakad niya yung birth certificate ng baby nila. Ayan ay ulan. Oo, napasyalan ko na nga kanina yan. Tara, silong kayo, malakas ang ulan. Nabutan ng ulan. Hindi ko dala yung kapote ko. Hindi mahirap pagka malayo yung kubo. Pwede tayo dito matulog mamaya nyo. Oh. Pag lang malakas ang hangin, pero pag malakas ang hangin eh, siyempre dun tayo sa sa safe. Open pa kasi itong kubo na to eh. Oh. Patrick, pwede tayo dito mamaya. Pwede ah. Oh, Lipat natin yung mga duya natin. para maiba naman ako sa tenta ko. Oo, pwede. Oh. Pare, lipat natin yung duya. Abangan nyo po. Hindi mo nasirong pare sa atin. Hindi yan. Naka-plastic. Sinilong ng asawa ni Dari kahapon. Ay, buti na lang. Ay! Nawala sa loob ko eh. 18 pa lang ngayon. Ngayon yung pangatlong turok ko. Mabalik na lang ako sa ospital mamaya. Pag medyo tumila-tila eh. Buti naalala ko. Oh, ito yung patola namin doon oh. Oo, kahaba oh. Ay, bayan eh. Kahit Oh. second generation siya. Grabe! Hanggang bewang ah. Oh, kasi nga ba na yan yun eh oh. Yan nga, ikaw. Grabe oh. Nakuha lang yan doon sa pinagpatulahan namin doon. Mga nalalaglag na buto. Ayun tayo. Kaya, ganda ng yun yan. Ayun sila. Kalas yan. Kahit ulang, pwede. Trek. Mukhang matamis nga ito. Wala nang mangga ngayon. Yan si mamangga. Ay, kasarap. Ay, lalong kikinis na no?
Hindi pa kaya yan, ng ganyan. Sarap. Sa akin, bato lang. Uma, Ang buhay pisto na. pag mo ilalagay anak ka, Matamis na. Ere ka labang ko. Madalo nyo. Thank you. Hindi tayo kape. Kaya kape. Uy. Kape. Kape na kayo tayo. Ay. Ay, sarap. Sarap. Magkakape yan pag umula. Sarap. Ang tulog eh, ano, kundi lang malangaw eh. So, obligado po tayong dito matulog mamaya. Kasi araw ng pitas. Umuulan. Hindi po kasi natin pwedeng i-bundle yung ampalaya ng basa. Kailangan tuyo. Nadulusaw sila. So, para maaga, dito na kami matutulog. Pipitas na yung gym squad mamayang pagdilim. Pati si Shaldy magbabawas na rin. Kasi hindi pwedeng sabayin yan bukas. Hindi kakayanin. Mukhang susulong yung upo ni Shaldy. So, para maaga, dito tayo matutulog. Tetestingin kung dalhin yung bluete. Kung may lulusong ko yung sasakyan. Medyo malalim na kasi yung daan namin dito. Meron nga pala nag-comment, Sir Jimmy, wala na yung mga solar nyo sa kubo. Andyan pa rin po yan. Kaya lang dahil maulan, hindi sila na-charge. Ayan. Andun yung isa, pinadala ko yung isang malaki doon. So kung madadala ko yung bluete mamaya, magdadala ko ng isang ilaw na isasaksak na lang sa bluete, mas maliwanag. Pagka po kasi ganyang maganda yung ampalaya, maganda yung bunga, pasulong, tapos maganda yung presyo, kailangan natin bantayan. Ang gym squad nga pala hindi na uwi, ready na sila para mamayang gabi at uwi muna ako, maigayak yung kailangan namin dito. So abangan nyo po next upload, kita tayo. Maraming salamat sa Jet.